Nitong buwan ng Mayo, tila hindi magandang simula para sa mayor ng Bamban sa probinsya ng Tarlac na si Mayor Alice Guo ang mga nangyayari sa kanyang buhay. Dahil sa mga na-linked na impormasyon na isa raw siyang Chinese spy na ipinadala para mangalap ng impormasyon at magpasok ng mga ilegal na aktibidad upang masira ang gobyerno ng Pilipinas. Sa kabila ng kaliwat kanan na Senate hearing sa Mayora, tila hindi ito natitinag at nangatwiran na hindi siya spy at tunay niyang pinaglilingkuran ang mga mamamayang Pilipino ng Tarlac. Subalit sa dami ng lumalabas na espekulasyon at mga haka-haka, may mga lumalabas din na talagang nagtuturo na malinaw na isang Chinese spy nga itong si Alice Guo. Sa video natin ngayon, ating aalamin ang pagkakasangkot ng ama ni Alice Guo at bakit sinasabing may kinalaman ito sa CCP o Chinese Communist Party ng bansang China. Sa nakaraan nating video, tinalakay natin ang mga illegal na Pogo Hub na ni-raid ng mga pulisya at natuklasan na may mga dokumento na nakapangalan mismo kay Mayor Alice Guo, kaya mas lalo tuloy umingay na marahil totoo nga talaga ang mga bintang sa Mayora bilang isang lihim na espiya sa ilalim ng komunistang China. Gayunpaman, lagi rin sinasabi ng Mayora na lumaki siya sa farm, subalit kapansin-pansin ang tungkol sa kanyang background at tunay na pagkatao, wala kasing mahanap na pagkakakilanlan ng kanyang pamilya, maging ang kanyang ina at ama. Subalit tila katakataka ang mga paiba-iba impormasyon na sinasabi mismo ni Alice Guo patungkol sa kanyang pamilya. Hindi ito tugma sa mga nauna niyang sinabi at tila natatakot sa tuwing ginigisa siya sa Senado. Sino ba naman kasi ang hindi magtataka sa Mayora na ito? Ang kanyang medyo hindi kilalang background ay hindi pangkaraniwan sa isang politiko, lalo na kung ikaw ay nasa Pilipinas, na alam naman natin na karamihan ay nagmula sa mga matatag na pamilya sa politika. Isang mahalagang punto ng interes ay ang tiyempo ng kanyang pagpaparehistro ng botante sa Bamban. Noong 2021, uulitin ko, 2021 siya, nagparehistro ito ay isang taon lamang bago siya matagumpay na tumakbo bilang alkalde sa bayan. At ang nakakagulat, nanalo siya sa mga kalaban niya. Mapapaisip ka na lang talaga, anong magic ba ang ginawa ni Alice Guo para makuha kaagad nito ang kiliti ng mga taga-Bamban, Tarlac? Bukod pa rito, ang pangalan ng kanyang pamilya, Guo, ay naiiba sa mga karaniwang apelyido ng Filipino na may lahing Chino na nagpapahiwatig na nagmula siya sa isang pamilya na may malalim na pinagmulan. Sa patuloy na pagtatanong ng mga senador, nalaman din nila na hindi makatwirang pagpaparehistro ng kanyang birth certificate sa edad na 17. Ang mga paglalarawan ni Alice Guo sa kanyang kabataan, kabilang ang eksklusibong homeschooling nito sa loob ng compound, ay talagang katakataka. Sinasabi kasi ni Guo na pinalaki siya sa farm na puno ng mga baboy, subalit kulang sa detalyadong impormasyon. Bukod dito, lumitaw ang mga pagkakaiba tungkol sa citizenship status ng kanyang ama. Unang sinabi ni Alice Guo na isang Pilipino ang kanyang ama, subalit hindi naman niya mailabas ang dokumento sa tunay nitong pagkatao. At kung pagbabasihan ang nakalap na record, makikita na hindi isang Pilipino ang kanyang ama, kundi isang Chinese na negosyante. Subalit talagang matigas itong si Guo dahil ginigiit niya pa rin na ang ama niya ay Pilipino at maging siya ay Pilipino. Subalit isang katotohanan ang kumakalat ngayon patungkol sa pagkatao ng kanyang ama. Isang solidong impormasyon na nagsasabing isang CCP member ito. Pero saan nga ba nagsimula ang apelyido niyang Guo? Ito raw ay nagmula sa Southern Town Province ng China na kung tawagin ay Fujian. Nagmula raw ang lahi ng mga Guo sa isang ancestral clan na kung tawagin ay Chotai Guo, na kung saan kumalat sa iba't ibang panig ng Southeast Asia dahil sa kagalingan ng mga ito sa negosyo. So, ibig sabihin, may posibilidad na ito rin ang lahi na pinagmulan ng Guo na pumunta sa Pilipinas. Dito na mas magiging exciting ang part, dahil kung babalikan ang isang poster na ginamit noon sa kampanya ni Mayor Alice Guo at sa kanyang pagkapanalo. Isang congratulatory message ang ipinakita sa wikang Mandarin. At kung itra-translate ito sa ating lengguwahe, ang nilalaman nito ay isang pagpapasalamat sa mga sumuporta sa Mayora sa kampanya nito sa Bamban.
Wala naman kahina-hinala sa umpisa, pero kung titignan ang nakasulat sa ibaba, mababasa mo ang kataga na Chotai Guo na marahil family name nga ni Mayor Alice Guo. Hindi ba nagkataon lang na ito rin ang ancestral Guo family na kumalat noon? At sa isa pang poster may nakalagay na Hong Kong Chow Tai Guo Clan Pride na poster mula sa Hong Kong Chow Tai Association. Ang huling poster ay mula sa Chow Tai Philippines Association. Ito ay may pagkakaparehas at masasabi nga natin na may malalim na koneksyon nga si Alice Guo sa Chow Tai Guo Association. Marami rin nagsasabi na ang ama raw ni Alice Guo ay isang honorary advisor mismo sa Chow Tai Guo Philippines Association mula pa noong 2018. Sa madaling salita, matagal nang nasa Pilipinas ang ama ni Alice Guo at nakikipag-usap sa iba't ibang Chinese community sa bansa. Sinabi rin ni Guo sa Senate hearing na bumalik sa China ang kanyang ama para sa ilang mga business matters. Subalit isang article ang lumabas na talagang nagpagulat at mas lalong nagselyo na isang ang CCP member ang ama ni Alice Guo. Sa article na ito tinatalakay ang isang association na naka-tied up sa pamilyang Guo. Pero ang mas nakakabahala rito, umattend sa celebration na ito si Zhu Feng, ang Deputy Director of the Cooperation Department ng CCP o mas kilala na Chinese Communist Party. Ang CCP ay isang lehitimong organisasyon na mula sa China ang kanilang layunin ay magbigay ng mga agarang impormasyon na magagamit ng organisasyon para pasukin ang mahahalagang detalye ng mga bansa at maging mga matataas na uri ng tao sa mundo. Sa madaling salita, ito ay isang SPY organization ng Komunistang Partido sa China. Kasama sa celebration ang Fujian United Association Chair at Deputy Chair of Fujian Group. Naroroon din ang chairman ng Chow Tai Association at Chow Tai Guo Clan na sinasabi nga na pamilya ng ama ni Alice Guo. Ito ay matibay na ebidensya na ang Guo family ay may matinding relasyon sa mga miyembro ng organisasyon sa CCP. Malaki ang impluensya ng CCP sa buong Chinese community dahil kaya nilang suportahan ang isang kapartido na pwede nilang magamit para sa kapangyarihan, lalo na sa politika. Pwede nila itong gawin para makapasok at makakuha ng mga impormasyon at magkaroon ng hawak sa gobyerno. At para magawa ito, kakailanganin nila ang impluensya ni Alice Guo probinsya ng Tarlac. Ginisa rin nina Senator Risa Hontiveros at Senator Sherwin Gatchalian si Alice Guo sa pagdinig nito sa Senado. Ang kakulangan kasi sa mga sagot ng mayora at hindi malinaw na mga tugon sa mga katanungan tungkol sa kanyang mga talaan ng kapanganakan at edukasyon ay nagbunsod ng mga hinala at mga paratang na may kaugnayan talaga siya sa CCP at may pansariling interes, partikular sa China. Sinabi rin ni Hontiveros na ang pangalan ng ama ni Alice Guo ay Angelito Guo. At tunay nga na ang nakalagay sa birth certificate nito ay Pilipino, subalit sa ibang record na kanilang nakita, sinasabi naman na isa itong purong Chinese national. Ang mga mambabatas ay nagpahayag ng pagkaalarma sa mga sagot ni Mayor Guo at ang misteryosong katangian ng kanyang background, na nagmumungkahi ng posibilidad na siya ay isang dayuhang ahente na inilagay upang maimpluwensyahan ang politika ng Pilipinas. Si Senador Gatchalian ay nagpahayag ng mga alalahanin tungkol sa mga tugon ni Mayor Guo na kung sumagot ay walang koordinasyon at hindi malinaw. Ang kawalan ng kakayahang magbigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa kanyang nakaraan, kabilang ang kasaysayan ng paninirahan at background sa edukasyon ay nagpalakas ng mga hinala at haka-haka tungkol sa mga nakatagong motibo nito sa Pilipinas. Bilang tugon sa mga paratang at lumalaking issue, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos na imbestigahan at pigilan ang mga dayuhang mamamayan na labag sa batas na humawak ng pampublikong tungkulin sa Pilipinas, partikular ang pagiging mayor. Ngayon nagsisimula na ang pamumunuan ng Commission on Elections at ng Solicitor General para alamin kung nilabag nga ni Mayor Guo ang mga batas, kung dapat nga itong kumuha o mamahala ng isang posisyon sa gobyerno. Pero kitang-kita naman na may nilabag nga itong si Guo at hindi karapat-dapat sa pampublikong opisina. Ngayon hindi pa rin malaman kung ano nga ba ang totoong pagkatao ni Mayor Alice Guo
o kung totoo nga itong espiya ng China. Pero kung pagtatagpi-tagpiin ang mga ebidensya, masasabi natin na mas malaki ang chances na may kinalaman nga ang Chinese Communist Party sa pagkahalal ni Guo. Dahil ang pinakalayunin ng isang komunistang grupo ay bigyan ng suporta ang isang individual para maging frontliner sa kanilang pagsakop sa isang bansa. Isang gawain na tanging CCP lamang ang makakagawa. Ang patuloy na investigasyon laban kay Alice Guo sa Senado ay magiging mas istrikto at mas madugo dahil unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Marahil sa mga susunod pang mga araw ay makakakuha na tayo ng sagot patungkol sa tunay na plano ni Mayor Alice Guo sa Pilipinas. Dapat itong seryosohin ng mga Pilipino dahil ang nakasalalay rito ay ang national security ng bansa.